Hi guys, it's January 12, 2025. Yan, baka magkamali na naman tayo eh. Okay, magla-lunch na tayo. Nagkaroon ako ng craving for may sabaw. Specifically, bulalo. I tried to convince myself na magtinola na lang kasi meron ako ingredients ng tinola. Pero, talagang gusto ko ng bulalo. Dahil marami tayong inaasikaso ngayon, hindi tayo makakaakyat ng Tagaytay para kumain sa LZM. Meron ditong malapit sa bahay na bulaluhan sa may along Kalayaan Road, malapit sa hospital. Ang pangalan niya ay Marilyn's Bulaluhan and Sisig Special. Okay, so madali lang siya makikita nyo siya sa Google Maps. Hindi siya makita sa Petal Maps ng Huawei, pero sa Google Maps nakikita siya. So, this is just one serving. Pero actually, isang malaking kaldero siya. Let me show you. Puno tong kaldero na to. Hindi ko mai-tip, no? Pero, puno tong kaldero na to. Ang worth nito ay 350 pesos. Meron siyang 2 pieces ng meat, tsaka maraming gulay. Yun. So, parang good for 2 to 3 people daw siya according kay Manang. Nagulat ako. Akala ko kasi merong single serve. Malakihan pala yung service nila doon. Alam nyo, yung bulaluhan na yun, dahil malapit lang siya sa bahay. Actually, minsan bumibili ako doon tsaka kumakain din ako doon. Kasi yung food nila doon, malinis. Kasi hindi ako nagkakasakit Mabilis kasi ako magkasakit. Basta pagdating sa pagkain. Pero doon sa lugar na yun, hindi ako nagkakasakit. Tapos, ang mura lang ng tinda nila. Every time na bibili ako doon ng ulam, nakikita ko yun, may mga taong nakapila. May dalang kaldero, bumibili ng bulalo. Hindi ko naman naisip na malakihan pala yung serving nila. Akala ko merong single serve. Kaya sabi ko kanina, bibili ako. Nagulat ako, 350 pesos isang serving. Meron silang 2 piraso ng ganito kalaking meat. Yan. Tapos, marami siyang gulay. May tawag dito. May bone marrow. Nakuha na yung bone marrow. Ayan. So, pag tinignan mo yung laman niya, medyo maliit lang siya. Kumpara dun sa mga nabibili natin sa LCM. Pero kasi mas mahal naman sa LCM. Tapos, pupunta ka pa ng Tagaytay sa Celine para makakain ng LCM. Kasi, tinry ko kumain dun sa LCM sa Silang. Hindi ako natuwa kasi parang hindi nakakatuwa yung amoy nung shop. But anyways, let's focus on this bulalo. Yung sabaw nila, medyo dark colored, hindi puti, pero masarap. Actually, sarap. Tapos, ang gulay niya ay Baguio pechay, Baguio beans, at saka corn. Yun, nakakatuwa si Manang kasi sabi ko, naku, ang dami pala. Wala bang pang-isahan lang? Wala daw. Sabi ko, naku, baka 1 linggo kong kainin yan. So, ginawa niya, dinagdagan niya yung sabaw. Sabi niya, painit mo na lang, ma'am. Grabe. Craving satisfied. Lately kasi, ang dami kong inasikaso. Nag-aasikaso ako sa ripple effect. Sa totoo lang, nakapamili na ako na yung mga pumasok na donations na ipamili ko na. Kaya lang, hindi ko siya may post dahil nga nung Friday, nagpunta ako sa PRC. Galing sa PRC, ang bilis-bilis na ngayon. Siguro dahil nakaschedule ako, 2 minutes lang ako sa counter, nakuha ko na agad yung aking ID. Nakakatuwa. Tapos before that, yung aking baby girl,
si Suhi. Na-hospital na naman. So, bago ako pumasok ng school, pinupuntahan ko pa siya. Stress ako talaga. Kasi, syempre, una, gastos. Hindi man ako mayaman. Pero nagpa-hospital na naman ako ng baby. Grabe. Sobrang worth naman ito ng 350. Sa totoo lang, yung presyo niya, worth siya. Dami ng gulay eh. Dami rin sabaw. Eh, ako pa naman, taong sabaw. Minsan nga, pwede ako sabaw lang tsaka kanin eh. So anyways, yun nga, dami ko inaasikaso. Nag-aasikaso ako ng papi, lisensya, ripple effect. Mas ako talaga itong mga nagdaang araw. Buti na lang, ang aking baby Suhi ay pinauwi na. Hindi na lumaki yung kanyang bill. Kasi, hindi nila mapakain, nangangagat. Hindi nila mapainom ng gamot, nangangagat. Iinom siya ng gamot pag dumating ako. Susubuan ko siya pag dumating ako. So sabi, siguro naisip na iuwi mo na lang, ma'am, sa bahay mo na lang asikasuhin. So inuwi ko na siya kahapon. Ilang beses ako lumabas kahapon. Pumunta ako doon para dalawin siya. Tapos sabi, iuwi ko na raw. Umuwi ako para iayos yung garahe. Pumunta ako doon para sunduin siya. Dapat ipe-pet transpo ko siya. Pero ang mahal pala ng pet transpo. 450 ang minimum rate. So, ita-tricycle ko na lang dapat. Pero naisip ko, ang hirap nun. Kukunin ko yung, pupunta ako doon, kukuha ko ng tricycle, iuwi ko si Suhi, babalik ako doon, kukunin ko yung motorsiklo bago uwi ako. Ang dami-daming ikot. So, ang ginawa ko, sige, isasakay ko na lang si Suhi sa motor kasi nagpapunta naman sa vet, sinakay ko lang din ko siya sa motor. Sabi ko, huwag kang malikot. All throughout, pinakaon ko siya, huwag kang malikot, huwag kang malikot. Nakauwi naman kami ng Matiwasay. Nakauwi kami ng Matiwasay. Tapos, napainom ko siya ng gamot. Napakain ko siya. Eto ang nakakatawa. Kanina umaga pagising ko, tahimik lang siya. Eh si Suhi, hindi yan tahimik, yung pinakamaingay. Basta naramdaman niya, nagising na ako, nagkakape na ako, nag-iingay na yan. Kanina, tahimik niya. Eh di, hindi pwedeng sabay-sabay eh. Kailangan, mamili ka kung sinong uunahin mo. So, pinili kong ayusin muna si Mr. Moon, kasi nasa loob lang siya ng bahay eh. Tapos si Mr. Moon, eto namang si Alfredo, si Winona, si Patty, at saka yung dalawang tuta ko. Pagkatapos sila, saka ako palang napakain, napainom ng gamot, si Suhi. Nagulat ako, tumalon si Suhi palabas ng cage bago nagtatatakbo sa loob ng garahe. So naisip ko, magaling na to. Okay na to. Pagtsatsagaan ko na lang painumin ng gamot. Kakatuwa. Nakakatuwa kasi magaling na siya. Nung nandun kasi siya, malungkot siya. Nung umuwi siya, naging masaya na siya. Kaya siguro, pinauwi na rin siya nung vet. Kasi nga,
Hindi rin nila maasikaso dahil nangangagat. Sabi nung nag-aalaga. Sa akin lang daw nagpapasubo. Ayun. Ang difference lang, nung nandun siya, ay naka-dextrose siya. Tsaka naka-isolate siya doon sa ibang tuta. Pero dito naman, naka-isolate din siya. Nasa loob siya ng cage, hindi siya lumalabas. Kanina lang kasi nilinis ko yung cage. Ay, pag lumabas siya ng cage, nakakulong naman yung iba. So, I'm very thankful. I'm very thankful kasi gumaling siya kaagad. I'm very thankful kasi hindi namin kinailangan magtagal doon. I'm very thankful na binigyan ako ni God ng pondo kasi mahal talaga. Nung na-hospital si Bunny, inabot siya ng 25K. Ngayon si Suhi inabot ng 15K. Imagine niyo, saan mo hugutin yung ganong kalaking pera, di ba? Pero God provided. Hindi tayo pinabayaan ni God. Saya-saya. Kasi, imagine niyo, kung halimbawa na wala tayong pondo, saan naman tayo kukunan pa po ospital? Kawawa naman ang Suhi ko, baka kung ano na mangyari sa kanya. Kung ganun talaga, no? Kung minsan, sinipon ako, kumain ako sili. Kung minsan feeling natin, di na natin kaya. Pero, pag nagtiwala kay God, gagawan at gagawan niya ng paraan para maging maayos. Ang sabi niya, sa Bible, yung God will never forsake you. He's always there. Kahit na kuminsan feeling natin, alam mo, kantang natutulog ba ang Diyos? Parang, hindi naman natutulog ang Diyos eh. Kaya lang, hinahayaan niya lang tayo na makita yung mga bagay, at maunawaan, at pagtiwala sa Kanya. Kasi nga, binigyan niya tayo ng free will. Ang layo na natin ng usapan, no? Pinag-usapan lang, bulalo. Sarap. Sarap. Alam nyo, pwede siya siguro pang 2 tao. Kasi 2 piece lang yung meat. Pero yung sabaw niya, sarap. Pero masarap siya. Para sa akin, okay na siya. Kaysa pumunta pa ako ng Tagaytay. Diyan na lang. Lapit-lapit pa. Pwede ko nga lakarin eh. Kaya lang, syempre, mainit. Kaya nagmotor tayo. Tsaka, bumili din kasi ako ng syringe para mamaya pag pinakain ko si Suhi. Kasi ang natira na lang na syringe dito, yung maliit na maliit. Parang pinakamaliit na syringe yun eh. Yung ginagamit ko para sa vitamins. Tsaka sa pang deworm. So, bumili lang din tayo ng syringe para mamaya mapakain natin siya at mapainom ng gamot.
Corn. Ang sarap. Ano na pag halimbawa, napapunta kayo dito sa may bandang Kalayaan Hospital or sa Antel. Makikita nyo itong bulalungan na to eh. Right after Kalayaan Hospital, mayroong isang pondahan dun. Late lang. Parang ordinaryo lang siya na kalendarya. Yun. Gusto kong itry yung kanilang promo. Meron silang only rice and sabaw with drink. Pares naman. Pwedeng pork, pwedeng beef. Next time. Yun naman itatry ko. Nakakatuwa. Kasi, itong lugar na kinalalagyan ko ngayon, mukha siyang liblib. Mukha siyang mahirap puntahan. Pero actually, napaka-ideal niya. Kasi, from here, ilang minutes lang, nasa Cavitex ka na. Ilang minutes lang, nasa Imus ka na. Ilang minutes lang, nasa Gentry ka na. Ilang minutes lang, nasa Bacau ka na. Napaka-ano niya, accessible. Sentro siya talaga. Kaya, nung una, yan ang worry ko. Ang layo ko sa Robinsons Imus. Kasi doon ako namimili. Ang layo ko sa Uni Oil. Kasi sa patindig ako nagpapakarga. Kasi alam nyo ba, bago ako lumipat dito, binuksan yung Uni Oil. Lapit-lapit. Tapos, bago ako lumipat dito, nabalitaan ko, binili na pala ng Robinsons ang Shopwise. Galing. So, yung mga bagay na feeling ko napalayo sa akin, malapit lang rin. May SM din. Tapos, may mga suki na rin ako. Kung dati, sa patindig araw, meron nagde-deliver sa akin ng seafood. Dito meron din. Hindi ko kailangang mamalengke. Dinadala niya lang sa akin yung seafood. Pag kailangan ko ng gulay, meron din. Order ka lang via messenger. And you'll get your gulay. You'll get your chicken. You'll get your pork. You'll get your dog food. Tapos yun nga, yung dog food ko, sobrang discounted na. 1.4 na lang per sack. Pero pag binili mo ng hindi per sack, 85 per kilo. Ang laking difference, ba? Natutuwa ako kasi dinala ako dito ni God. Perfect tong lugar na to para sa akin. At sa totoo lang, kung hindi nyo na rin napanood yung video ko dati,
yung mga first few months ko dito, sa siya dito. Sinabi ko doon na it feels like home. It feels like Kawit. Kasi sa Kawit ako nakatira dati eh. Sa isang subdivision sa Palamitan. And this place feels like home. Para lang akong bumalik dun sa kinalakihan kong lugar. Kaya, tutuwa ako dahil everything is accessible. Alam niyo ba na may bagong tayong Burger King na malapit sa akin? So, meron ditong McDo, Jollibee, Chowking, Burger King, KFC na malapit. As in, yung pwede naman talagang lakari kung gugustuhin mo, pero hindi mo na gagawin kasi gaganon-ganon ka sa mga subdivision. Pwede kang lumusot-lusot sa mga subdivision. Ang ganda tong lugar na to. Nakakatuwa tong lugar na to. Na you can have anything you want via delivery or nasa tabi-tabi lang. Katulad ngayon, nag-crave ako ng bulalo. And now, mauubos ko na siya. So guys, wherever you are, sometimes we feel na hindi tayo nababagay doon or sometimes we feel na na-isolate tayo sa mga tao, pero hindi totoo yan because you are exactly where God wants you to be. I always tell my students that you are exactly where God wants you to be. Kahit nasabihin mo na you're not having a good time or you're having issues, God is trying to teach you something. You're exactly where God wants you to be. Because if you are in that troublesome state, that means it's time for you to grow up. Kaya, hindi lahat ng pangit sa buhay natin ay dapat nating iiyak or yung parang it shouldn't bring us down. We should just have a bigger perspective or open mind, open eyes na there is something here that I should learn. Because again, you are exactly where God wants you to be. Para pag nag-craving ka ng bulalo, merong isa na 5 minutes away lang sa'yo.